Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong episode sa Kwentong Likas Yaman namin ni Doc Letty. Ako po si Doc JD at atin pong papaksain ay isang mahalagang lugar sa ating bansa. At iyan ay ipapakilala po ni Doc Letty ang ating panauhin ngayong umaga ng Miyerkules. Doc Letty. Ayan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Tunay nga po na tuwing Miyerkules, ako po ay excited, no? Dahil hinaharap natin ang mga espesyal na panauhing aming iniimbita dito sa Kwentong Likas Yaman. Dahil doon kasi ay may dala-dala kaming magandang mga bagay at kaalaman na bit-bit ng ating mga magagaling na panauhin. Dahil sa kanilang karanasan, dahil sa kanilang mga ginagawa, at dahil na rin sa kanilang paniniwala at paninindigan, lalo na sa pagmamahal sa likas yaman ng ating bansa. Sa araw na ito ay talagang malaki ang aking puso. Parang malaki. Anong ibig sabihin? Mataba. Masaya. Mataba. Mataba yung puso. Ang ating panauhin ay isang tao na nakasalumuha ko ng mahigit na 2 taon. Siya ay isang naging advisee ko sa kanyang pagtatapos ng kanyang Masters in Wildlife Studies. And bibigyan ko kayo ng kanyang background. Si Kier Michel Pitogo ay natapos sa Mindanao State University sa General Santos ng bachelor's degree in marine biology, cum laude, no? Tapos, nagpunta siya dito sa Los Baños at lumapit sa aking opisina at parang alam na niya kung sino si Dr. Ampuang kasi ako yung nilapitan niya at sinabi niya interesado siya sa herpetology. Aba, edi syempre, pagkarinig ko noon, ang laki ng ngiti ko. Sabi ko, yes, of course, you are welcome. I would love to be your advisor. So, doon nagsimula ang aming relasyon bilang guro at bilang estudyante, na bilang magkaibigan na rin at bilang colleagues. Ano bang Tagalog o Pilipino ng colleagues? Pero yon, dahil pareho kaming gumagalaw sa isang larang at inaantabayanan ko ang kanyang pamumukadkad bilang isang magaling na herpetologist. Alam niyo naman, kita niyo, tumatanda na ako. No? Kakaunti ang herpetologist sa Pilipinas. So, ako po ay tuwang-tuwa kapag meron po akong natutulungan at nai-influensyahan upang isang maging herpetologist din sa ating bansa. Kailangan natin sila. So, ang trabaho niya ngayon, pagkatapos ng kanyang master's, nung siya ay nakagraduate, ay kinuha siyang kaagad-agad ng DENR, no? Pero hayaan yung dagdagan ko pa to. Noong siya ay bilang isang estudyante, nakakuha siya ng scholarship upang pag-aralan niya ang amphibians at reptiles ng Mount Busa, Sarangani Province. Sa pamamagitan ng mga grants at mga scholarship funds galing sa Ruford Foundation, sa Idea Wild, sa USAID Protect Wildlife, naging mas malawak ang kanyang pag-aaral at nagkaroon din siya ng mga partnerships. Sa katotohanan nga, yung isang dati nating panauhin, si Don, ay nakasama niya sa kanyang pag-aaral sa bundok. So, nag-aral sila ng mga ferns at ito yung general tinatawag natin pteridophytes. Nag-aral din sila ng mga orchids at mga ibon, at mga maliliit na mga halaman. Usually ito yung mga lower vascular plants, no? Yung mga nasa ilalim ng mga puno. So marami tayong maaring matutunan kay Kier ngayon. Habang ikukwento niya ang kagandahan, ayan, nasa likod niya ang magandang background ng Mount Busa, no? Inggit na inggit ako sa kanyang mga pictures na nasa ilog, nasa falls. Ay, nako, grabe. Gustong-gusto kong sumama. Pero, syempre, hindi pwede. No? Now, he works as a resident wildlife biologist at project development officer sa opisina ng Protected Area Superintendent ng Ala Valley Protected Landscape sa DENR Penro sa South Cotabato. No?
Siya rin ay nagtrabaho sa Protected Area Suitability Assessment of Ala Valley Watershed Forest Reserve for proclamation as a protected area by virtue of Republic Act 11038 or extended or expanded NIPAS Act of 2018. Kasi po marami na po tayong na-declare na National Protected Area sa Pilipinas, pero marami pa rin pong kakailanganin ng proteksyon. At ipinagpapasalamat natin ang mga mas nakababatang henerasyon katulad nila Kier dahil malakas ang kanilang tuhod, malakas ang kanilang loob, excited silang mag-aral, kayang-kaya nilang, kaya ko rin yun nung araw, tumira sa bundok ng isang buwan, yung mga gano'n, no? At marami silang inilalabas at dinadalang bagong kaalaman sa ating lahat. Of course, isa sa mga pinakamasarap na karanasan ng isang wildlife biologist na katulad ko, katulad ni Kier, ay yung nandun ka sa gitna ng bundok. Iinom ka ng malinis na tubig galing dyan sa tumutulong gilid ng bundok dahil alam mo malinis. Ganon. Maliligo ka sa ilog at alam mo hindi ka magkakaroon ng infeksyon. Ganyan. Hindi ka uubuhin kasi humihinga ka ng malinis na hangin. Shucks, para kang nasa langit. Pero dala mo doon ang iyong pagsisiyasat dahil ikaw ay isang siyentipiko, ikaw ay isang manunuri sa agham. Ganon. Kaya pagbaba mo at paglabas mo sa bundok, isusulat mo, pagsasabi mo sa pamamagitan ng mga konferensya o sa pamamagitan ng iyong mga journal publication. So, yeah, this is exciting. Nais kong i-introduce siya. Pero dagdag pa rin, isa sa mga pinakabagong highlight ng pagpunta nila doon sa bundok na yon, recently, I think that was December, no? Na-rediscover nila yung Gatman stream frog, no? Ito ay isang palaka that belongs to the family Dicroglossidae. Tama ba? Oo, tama. Platymantis gatmani. Tama, no? Malito yata Pulcrana, ako. ma'am. Ha? Pulcrana siya. Pulcrana gatmani. Pulcrana gatmani, a species frog lost to science for more than 2 decades at akala ay ito'y extinct. Kasi extinct. Yung kanyang huling data ay matagal na eh. Mga panahon pa yata nila Dr. Alcala yon and Brown. Walter Brown and Dr. Alcala. Kung hindi ako nagkakamali. Nabasa ko na yung article. Pero biglang, yan. The old age. Anyway, so, ang aking ipinagmamalaking dating estudyante at isa na ngayon ding scientist at herpetologist, ito po si Ginoong Kier Michelle Kitogo. Bumati ka naman, Kier. Okay? Sa inyong lahat, salamat po, Doc, ako sa pagpapanood talk and see. Sa iyo din po, Doc JD, magandang araw din po. It's an opportunity na ma-interview dito sa Kwentong Likas Yaman para ibahagi po yung aming pag-aaral sa Bundok Busa at yung mga impormasyon na nakuha namin so far dito sa bundok po ito, dito sa timog bahagi ng bansa po natin sa Mindanao, dito sa Pilipinas. Siguro una kong itatanong kay Kier ay tungkol talaga sa kung saan ito nakikita, tungkol sa bundok. Kasi ang bida ngayon sa episode natin ay isang bundok. Ang pangalan ay Mount Busa. Ilarawan kung saan ito natatagpuan at ano ang kanyang katangian. Okay po. Yung Bundok Busa po, yung Mount Busa po ay isa pong bundok na natatagpuan po sa timog bahagi ng Mindanao. So nahahati po siya, o nasa gitna po talaga siya ng mga probinsya ng Sarangani at South Cotabato. Kasi yung Mount Busa is para po siyang bulubundukin kung titingnan po natin yung satellite view niya. Kasi composed po siya ng maraming bundok, ganon. Pero yung tinatawag nilang Mount Busa is mountain range siya. Pero yung tinatawag nilang Mount Busa is yung highest peak niya po. Yung highest peak niya na nasa Kiamba, Sarangani Province. Yung Bundok Busa, tinatawag po siya in local language, sa Tiboli language po na Bolol Tembog.
Yung Tambob po is yung parang foamy moss na makikita sa mossy forest ng Bundok Busa. Kasi sobrang pag nasa upper mountain forest po tayo o yung mossy forest, sobrang dami po talaga ng moss na parang sponge po. So yun yung parang tawag mga local Tiboli, hindi yung mga local indigenous people sa area sa Bundok Bulol Busa. Tembog. Bulol Tambob. Parang Tembob. Pero yung pagbangit Tambob po yung pagbalik. Tembog. So, Okay. opo, yun po. So, So, parang refers to the mossy forest, ganon. opo, yung mga moss, yung mga na nasa mossy forest. Kasi since nahahati po, yung Bundok Busa, hinahati niya po yung probinsya ng, dati yung probinsya Sarangani, isakop siya ng Cotabato. So parang hinahati niya yung inland part ng Cotabato tsaka yung coastal part ng Cotabato po. So yung mga Tiboli po natin dati, sa Bundok Busa po sila dumadaan para makakross, makatawid from the inland part, yung sa interior banda po, papuntang coastal na part. Kaya meron tayong tinatawag sa, dagdag information lang po, yung mga Tiboli, meron tayong tinatawag na Tiboli Cebu. Yun po yung mga Tiboli na nakikita sa South Cotabato, yung sa interior na part, yung sa hilagang bahagi ng Bundok Busa, at Tiboli Mohin o yung mga coastal Tiboli po na nasa Sarangani po. Mohin. So parang Tiboli. Mohin po. So parang so, yun po parang nandun banda na naghahat probinsya po ng Cotabato, at kaya isa po siyang mahalagang bundok para sa mga indigenous Tiboli natin kasi yun nga po doon sila dumadaan, parang spiritual affinity nila sa bundok. Ito yung Mohin, ito yung sa Cebu, ito yung sa South Cotabato. Yes Yung po, sa Mohin ay ito yung sa Sarangani na side po. okay. Coastal Tiboli. Nasa northern ba yon? Northern side? Yung sa Sarangani. Yung hilagang bahagi po ng bundok is yung nasa South Cotabato po na side. Pero sa timog na bahagi, yung southern slope, is nasa Sarangani po na side. Yung sa hilagang bahagi po, sakop po siya ng dalawang munisipyo, yung Tiboli at Lake Cebu. Tapos sa timog na bahagi, sa Sarangani na side, sakop po siya ng 3 munisipyo, yung Maasim, Kiamba, at Maitom. Yung pag-aaral ko po is sa Kiamba na side po ng bundok. Yun yung mayroong highest peak, no? So yung yung tinutukoy natin na highest peak ang Mount Busa. Mount Busa po, opo. So bakit ito ang iyong napusuang tingnang bundok? Unang ko lang yun. Bakit yan ang napili mo? Marami naman tayong bundok dyan sa bandang Mindanao. Kasi po dito po sa amin sa Region 12, may ilang bundok po na sikat kumbaga sikat na tourism destination ba. So, ng Bundok Matutom, Bundok Milibengoy o yung Bundok Parker. So ito mga bundok po madali pong i-access. So at saka marami na din pong pag-aaral na ginawa doon. Kaso nga lang po yung iba hindi lang na-publish, yung pag-aaral, yung mga nasa university po ba. Yung Bundok Busa po kasi is isa siya sa mga hindi masyadong inaakit na bundok kasi nga po malayo, tsaka logistical difficulty na pagpunta dun sa bundok. Talagang factor din po yun. At saka wala talagang pag-aaral na nagawa sa bundok. At yung Bundok Busa yung may pinaka-intact na primary forest kumbaga sa Southern Mindanao na nakita ko po so far. Pilipinas ngayon, deforestation, especially yung lowland forest na nakokonect to agricultural land. Yung Bundok Busa po kasi at least intact po. Kaya naman po kung di natin pag-aralan at saka walang datos po sa Bundok Busa. Kaya pag-aralan must. Okay. Yeah, parang exciting Pero parang it includes 2 provinces, tama ba? Yung Sarangani tsaka yung sa Cotabato provinces. So, instead of separating, nagbo-bridge siya ng 2 probinsya. Nandun siya kumbaga sa tinapay, siya yung sandwich ng 2 probinsya at magkaiba sila ng parang dito sa Mount Makiling, alam mo yon, di ba? Mount Makiling has Laguna and Batangas.
Makiling is the better side kasi nandito yung una, meron siya nung rain shadow effect because of the lake. So, medyo lush ang forest niya. Pagdating niya doon sa Batangas, dry ang forest area doon. So, parang ganun din ba yung sa Mount Lusa? Ang sa naobserbahan ko po, yung sa, kaya medyo dry yung sa maasim na part kasi nasa eastern siya or silangang bundok busa. Kasi yun nga po, bulubundukin po siya, so ang laki po ng sakop niyang lugar. Sa katunayan, yung sa timog na bahagi, yung climate classification niya po is type 4. So wala po talaga siyang distinct na wet and dry season. Tapos yung sa hilagang bahagi, nahati po siya. May portion po na type 4 yung climate. So at saka may portion din na type 3. Meaning po may parang may distinct na season po yung tsaka wet and dry. Kier, di ba kaya ka nagpunta doon upang mag-aral para sa yung thesis, para sa herpetology? Nais naming malaman ano nga ba ang ginagawa ng isang taong nag-i-specialize sa herpetology at ano din naman ang iyong mga natuklasan sa iyong pagpunta sa bundok na yan? Yes po. So yun po, nasabi niyo po, yung focus ko po talaga is yung pag-aaral ng mga herpetofauna. Ito po yung ay collective term. Sakop nito yung palaka, ahas, at saka mga butike. So yung ahas at saka mga butike, sila po yung mga reptiles. So ang pag-aaral po nito ay tinatawag na herpetology. So yun po yung si Doc Letty, tsaka yun po yung ako, budding herpetologist kumbaga. So yun yung parang primary objective ko, but ako nag-aral or pumunta sa Mount Busa para pag-aralan yung herpetological community sa bundok. Kasi nabasa ko po yung 1993 na yung paper about sa 1993 na fieldwork ni Dr. Rafe Brown tsaka mga kasamahan niya dati, sila po yung unang pumunta talaga po sa bundok. At doon po nakita yung Pulcrana Gatman stream frog. Yun po yung unang time na nakolekta yung siya. Tsaka hindi na po siya nakita ulit. So yun po yung parang nag-inspire po sa akin para bumalik sa bundok para pag-aralan pa yung mga kung ano pang pwedeng makita doon at saka mga tsaka hanapin po yung palaka na nawala po ng mahigit 2 dekada. Yun po yung nakita namin yung last year lang po. So sa pag-aaral po namin sa Bundok Busa, naka-record po kami ng mahigit 60 na iba't ibang uri ng amphibians and reptiles. Sa palaka po, mga 20 plus na wala po sa isip ko kasi continuously parang ina-update po namin siya always kasi yung trabaho ko ngayon is nasa hilagang bahagi din po ng Mount Busa, so parang yun po, parang ina-update ko siya always. Pero sa ngayon, yung record natin sa palaka is nasa mga 20 plus, mga 20 at 20 to 21, at saka yung mga sa reptiles po nasa mga 40 plus. Bale lahat po parang 67 na po yung na-record natin lahat, at yung numerong ito po ay mataas po siya. Mas masasabi nating mataas yung diversity ng herpetofauna sa Busa. Kung More than 50% of the total Philippine list ng amphibia, hindi. Kasi yung 40 ay sa reptiles, pero yung 20, mga 20% of the total list of amphibians. Mataas na po siya na kumbaga diversity estimate, kasi kung titingnan natin yung mga studies sa mga ibang lugar sa Pilipinas, yung especially yung mga studies nila, sakop po yung mga malalaking probinsya, bulubundukin, yung mga na-record nila nasa between 50 to 70 lang po. So kung ikukumpara po natin yung Mount Busa, na kung tutuusin po yung area na pinuntahan namin, isang slope lang po yun ng bundok, tsaka naka-record tayo ng 60 plus. So bali mataas po talaga yung yung diversity doon, at may na-record po tayong mga possibly bagong species sa science na di pa po siya na-record before. Marami-rami po, mga sobra 5 po, mga 5 to 10 po yata yung mga bagong species. Naka-record din tayo ng mga rare, yung mga species po na wala masyadong information.
kaya hindi po natin sila ma-assess kung endangered na ba or Mm. or threatened na ba. So na-record din may mga na-record din po tayong ganun. So yun po yung mga datos na nakuha po natin sa pag-aaral sa Bundok Busa na ngayon ko pa po sinusulat kasi diretso after ko po nag-graduate, nagtrabaho kagad. So parang ngayon lang po ako nagka-time na iayos lahat ng datos ko at yung isusulat yung mga kailangan ko pong isulat kasi talagang needed din po yung informasyon na yon para sa mga posibleng conservation, mga interventions po sa Bundok Busa po. Mhm. So, ilan doon, estimate mo doon sa mga species collections yun ng herpetofauna? Siyempre, meron ka. Sinabi mo na yung mga ilan ang mga possible new species ay mga 5, ano? Both amphibians and reptiles yan, ano? Tama? Or Amphibians pa lang po yun. amphibians pala? Kasama po reptiles, mga 5 to 10 po. Mga 5 to mga possible new species. Opo. Doon naman ang estimate mo, ilan ang mga threatened na-assess nyo na ba? Kung ilan ang mga threatened doon? At yung percentage ng endemicity, yung ilan ang sa Pilipinas lang makikita doon? O lahat yon endemic? Kasi ang taas ng endemicity natin sa sa amphibians. Yung na-assess na po natin yung mga threatened species po sa Mount Busa. Kaso nga lang sa ngayon, wala po tayong nakitang endangered or critically endangered kasi yun po yung sinabi ko po kanina na itong mga species na po ito is wala po masyadong information. Kaya dati di po talaga siya na-assess kung threatened ba siya or endangered. Ngayon pa lang po tayo magkakaroon ng information base po sa nakuha nating mga natural history of information sa mga species po. So bali yung sa endemic naman po, yung endemic po, yung mga nakikita lang po sa Pilipinas, meron po tayong ang percentage mga 65% po 'yon ng 67. So Okay. try ko po siyang i-compute muna. Mga 43-44 po ay sa Pilipinas lamang makikita. Oo. Tapos yung tinitingnan ko po kasi yung sa threatened species, iba po kasi yung record ng threatened pag binasehan natin yung IUCN Red List, tsaka meron po kasi tayong Philippine Red List. May Philippine Red List. So, Kier, base sa iyong assessment, no, kung herpetofauna ang iyong tinututukan, masasabi mo ba na ang mismong Mount Busa ay maayos pa sa kanyang lagay kumpara sa mga ibang bundok? Ibig ko sabihin, magandang collection doon ng mga puno at halaman, sabihin na natin, at hindi siya ganon ka nabibisita o nagagambala ng mga tao. Pwede ba nating sabihin yon? Yes po. Kasi sa katunayan, yung mga palaka, mga amphibians and reptiles, especially po yung mga palaka, tinatawag po natin silang bioindicators. So sila po, pag yung presensya po nila, yung presensya nila sa isang lugar, nakakapagsabi kung isang lugar ay medyo disturbed na o yung isang lugar ay healthy pa po. So yung sa nakita po natin sa Mount Busa, masasabi po natin na yung habitat nila doon ay okay pa siya, meaning nakakasustain pa po siya, at least nakakasustain pa po siya ng mataas na diversity ng palaka. Especially yung sa palaka kasi sila po yung sensitive sa mga disturbance po eh. Sila po yung unang naapektuhan pag nagkakaroon ng logging, pag nagkakaroon ng polluted waters kasi 'di ba po mostly sa palaka yung kanilang mode of reproduction kung saan sila nangingitlog sa mga malilinis na tubig, ganun po. So, masasabi po natin na yung area talaga ng Mount Busa is talagang pristine or okay pa po siya kumpara po sa ibang area na nandito sa Mindanao. Kasi sa katunayan po, wala po tayong na-record na ni isang invasive species sa Bundok Busa. Yung sa 20 plus species ng amphibians, puro endemic or native lang po yun lahat. Wala pong yung cane toad, wala pong ganon. Wala po yung mga ibang introduced. So talagang mataas po yung
diversity estimate. Chinek ko po ulit, 28 po yung amphibians sure lang po. 28 yung amphibians, saka 39 po yung reptiles. So isipin niyo po sa 28 na amphibian species na yon, wala pong ni isang introduced. At so masasabi talaga natin ang bundok busa ay talagang pristine pa at nakakasuporta ng rich herpetological community. Natural diversity, biodiversity, no? Natural diversity. So masasabi natin na kung kaya niya pong suportaan po yung amphibian community sa isang lugar, syempre kaya niya rin pong suportaan yung community ng mga ibon, yung mga mammals, yung mga reptiles at ibang halaman. Oo, Kier, kasi may nabasa ako na lumilipad-lipad pa doon ang ating ibong agila. So, meron pang naitan doon o nakita doon na Picopaga jeffreyi. Kaya sa sinasabing hindi naman dahil lang sa ating agila, pero sana ay malagay ito bilang protected areas. Tama na ba siya sa protected area sa DENR? Na-ideklara na ba ang pagiging nito ng expanded may expanded, di ba? May tinatawag na expanded protected areas. Yes, NEPAS. Sama na siya doon? Kasi yung nasabi ko po kanina, yung bundok busa, hati po siya. Yung hilagang bahagi po ng Mount Busa is nasa loob po siya yung pinopropose po naming Ala Valley Protected Landscape. Nasa strict protection zone po siya. Kaso lang po, yung timog na bahagi, yun po yung labas pa siya sa INIPAS. So, hindi po siya protected area. Pero, tinatry po siyang ilakad ng LGU, tsaka ng DNR, at saka ng iba pong stakeholders. Kasi yung timog na bahagi po, propose nila tawagin is yung Makima landscape kasi maasim, kiamba, tsaka maitom. Nandito po kasi talaga yung pair ng Philippine Eagle na na-record, yung sa maitom na side. So, talagang nilalakad po siya ngayon para maging protected area po. So, bahagi lang yung medyo may naisama sa protected area. Pero ang gusto nating mangyari ay yung buong bundok na ang maging protected area. Yes po. Partially protected po siya. Kasi may mga categories nga na partially at saka fully, So sana ay talagang maideklara na itong protected dahil palagay ko nabibilang sa daliri ng mga kamay natin kung alin ng mga bundok o na talagang pristine, yung pagkakabanggit mo nga na sustained pa yung ecosystem doon, Kasi alam naman natin ang nangyari sa ating mga kabundukan talagang through the years, so sa mga maraming paglipas ng mga taon ay talagang naabuso, So sana naman ay magkaroon talaga ng hakbang tungkol dito sa pagprotekta, ng Mount Busa. Dagdag ko lang po, yung sa timog na bahagi, sa Sarangani po, na-declare po siya as a local conservation area ng probinsya ng Sarangani LCA. So, okay naman po yung LCA, good start naman po siya, at least meron po tayong some level of protection. Pero iba po talaga kasi yung sakop ng INAIPAS. Kasi mas may pangil po yung INAIPAS kung iisipin natin. May sarili siyang management plan, may sariling resources, may sariling protected area management office. So pondo. May sariling pondo. Kaya po, mas okay po talaga sana kung pasok siya sa INAIPAS, Pero at least yung LCA, it's a good start na po yun. Oo, kasi LGU ang responsible sa kanila. Kaso minsan, ang LGU, limited din yung capacity niya to really protect the whole area. Pero alam natin na they have the intention to protect the area. Maraming ganyan sa Mindoro eh. Okay. So bukod naman sa bukod sa herps herpetofauna, anong iba pang, kasi parang narinig ko or nakita ko doon sa ilan yung ginagawa ay hindi kayo nag-focus lang sa isang group ng ng wildlife, ng buhay ilang, lahat talagang laksang buhay study kayo, biodiversity study ang ginawa nyo. So, ano yung ibang mga nakita nyong kaiga-igaya at very interesting doon sa studies? Yes po, sa katunayan,
yung pag-aaral po doon sa Mount Busa, tinatawag ko po siya like yung personally is yung Biodiversity of Mount Busa Project. Kasi parang hindi na lang po tayo nag-focus sa amphibians and reptiles. Kasi yun po yung problema dito sa South po wala pa tayong masyadong yung maraming technical person po ba na pwedeng pag-aralan yung ibang taksa. Kaya yung nagkaroon po tayo ng kaunting funds at saka syempre nandun na din po tayo, talagang tinry po namin inaral yung ibang taksa naman. Which is So, very good, no? Tama yun. opo, parang binamaximize natin yung konting resources na meron tayo. So, yun po, napag-aralan po namin yun kasabay yung mga mahalaman, particularly po yung orchids talaga yung na-focus namin kasi yung orchids isa sa mga tinatawag din nating indicators. Sila kasi yung mga grupo ng plants na pinopoach, 'di ba, from the wild. Just marami talagang threatened. So yun po yung isa sa nakita naming magandang study pa. Tsaka, so nakipag-collaborate po tayo sa Philippine Taxonomic Initiative. Yung research assistant ko po doon is part po siya ng PTI at nagpatulong po kami sa pag-identify ng mga orchids doon sa area. At saka, aside po sa orchids, yung isa sa focus namin pero yung sa orchids na po, na-publish na po yun siya ngayon lang po sa Philippine Journal of Science sa special issue on Philippine Biodiversity. Kasi para maging yung datos na magamit ng LGU at saka ng DNR sa pagpalakad sa Mount Busa as a protected area. Oo, nabasa ko na yun. So, yung na-record namin doon, share ko lang po, na 108 species of orchids din po yun. Oo, so marami. Sa katunayan, i-compare po natin sa mga studies or orchid studies or orchid inventory studies sa Pilipinas na meron tayo, yung Bundok Busa po yung may pinakamataas na record. Tsaka meron po tayo yung nasa likod ko ay galing sa Mount Busa. Tapos, meron po tayong mga na-record na mga posibleng bagong species din po ng orchid at saka meron din tayong na-record na yung orchid na nakikita lang dati sa New Guinea tapos nakita namin dyan sa Mindanao, dyan sa Bundok Busa. So first record po yun sa Philippines. So aside po dun sa orchids, yung isa pa pong focus namin is yung sa mga ibon. Sa katunayan, nakipag-partnership po tayo sa Philippine Eagle Foundation para isa po yung mga ibon na na-record natin sa Busa Mountain Range. So yun po is ilalabas na din po yun, publish na din po yun sa Philippine Journal of Science Special Issue on Biodiversity. Doon po natin na-record yung Philippine Eagle at saka yung iba pang threatened species ng ibon sa Bundok Busa. Kasi yun po yung proyekto ng PEF, yung Philippine Eagle Foundation, in collaboration with the LGU dito po at saka DNR. So yung sa side ko po, kasi sa Maitom sila focus na part at saka sa Kiamba, so yung na-record po natin sa Kiamba, binigay po natin yung datos sa kanila para magkaroon ng komprehensibong lista ng ibon po sa Bundok Busa. At saka marami po. Doon, Kier, sa ibon, pictures or sounds or pareho? Pareho po. Pictures, sounds, tsaka yung local knowledge po. Para tatlo po yung parang mode of verification natin. So marami po yun, mga 116 na species ng ibon po yung na-record natin. So yun po yung mga nag-focus kami, pero aside sa ibon tsaka orchids, lahat po na pwede namin na-record, actually sinali po namin. Sa katunayan, meron tayong na-record na 659 wildlife species sa Sarangani side lang po yan ng Mount Busa. 448 po doon ay flora o mga halaman at saka 210 yung fauna o mga vertebrate fauna. Kasama doon mammals, ibon, tsaka mga amphibians at reptiles. So yung 659 wildlife species po, binigay po natin siya sa USAID, Protect Wildlife, kasi sila po yung tumutulong para gawan ng management plan yung Mount Busa sa Kiamba at ilakad siya as a protected area. Talagang nagamit po natin yung datos natin para sa protection and conservation of Mount Busa. Curious lang ako, Kier, anong obserba mo sa ating mga tao sa komunidad na malapit yan sa bundok? Ano ba sila? Na mapag-alaga ba sila? Ano yung kanilang behavior? Ibig sabihin, ano yung napapansin mo sa kanila? Parang may ganun ba silang attitude, yung alam nila kung gaano kahalaga ang bundok, kailangang ingatan?
Kasi siyempre, curious lang ako dahil ang layo ng Davao eh. Opo. Ng Cotabato ba yan? Kaya Cotabato. So bale po, yung mga communities talaga na malapit sa bundok, usually mga indigenous peoples po yun sila at tsaka mostly Tiboli. Tsaka pag IP naman po talaga, and based on experience po natin sa fieldwork, talagang meron talaga silang sense of ownership and responsibility sa kanilang resources. Kasi alam nila na doon sila kumukuha ng malinis na tubig, doon sila kumukuha ng kanilang yung mga makakain, yung parang ang ekonomiya talaga nila nakadikit din po sa bundok. So talagang inaalagaan din nila yung mga resources o likas yaman na meron po sila. Kaso lang po meron talaga mga ibang tao na dahil sa mostly po tagalabas, pero meron din pong iba na dahil sa kagipitan ng buhay is nagiging yung parang unregulated na po yung kaingin practice, yung ganun po ba, yung selective na pagputol ng puno para sa agriculture, para sa abaca farming. So yun po, nakaka-apekto din sa biodiversity sa lugar. Pero overall naman po, yung kanilang attitude talaga towards protection and conservation sa kanilang likas na yan, talagang nandun. Yung mga tagalabas po minsan talaga yung problema based lang po sa experience ko. Kasi yung mga nakakuha ng lupa ba, na although illegal na pagkuha ng lupa sa lower portion ng bundok, tapos nako-convert na into agriculture, yun po yung isang problema. So isang factor, no? Ano yung una is sa tingin mo ba sustainable yung ganong attitude ng mga Tiboli, yung they can sustain it and alam mo yun, isusulong nila sa mga tuloy-tuloy na henerasyon. At pangalawa ay ano yung posibleng solusyon para to drive away or patanggalin yung mga taong naninira, di ba? Ganon. Ano yung mga ginagawa na ngayon or ano yung nakikita mong posibleng isulong para sa kasagutan dyan sa mga tanong na yan? So actually naman po, yung mga indigenous people, IP po natin, sobrang talagang pride nila po yung bundok, yung bulubundukin ng Mount Busa. Kasi talagang alam nila na yun na lang din po yung mga natatirang kagubatan dito kung di man dito sa timog na bahagi ng Mindanao, sa buong Pilipinas po. Tsaka proud sila may Philippine Eagle, tsaka marami pa pong nakikita doon. Kaya yung sabi yung kanina, yung parang sense of ownership and protection nandoon at tsaka talaga malakas pa po. So bali yung paano po natin ma-address yung mga problems na sa ngayon hindi naman po talaga siya grabe, pero of course kailangan po natin talagang i-control o i-regulate. Siguro kailangan talaga natin ng multi-sectoral na palang collaboration kasi kailangan po talaga nung intervention dyan ng LGU para mabigyan ng mga alternatibong like livelihood programs, kunwari yung mga communities natin. Tsaka papasok din sana po si DNR para aside sa yung information campaign at saka matulungan po yung mga community sa pagtanim ng mga fruit trees through the NGP, yung National Greening Program po ng agency. At saka nung ibang NGOs pa po para ma-sustain po talaga yung needs ng community para hindi na sila talaga kukuha completely from the mountain o hindi na sila mag-extract unsustainably. Kasi di po natin talaga matatanggal yung pagkuha ng bagay doon sa loob ng bundok kasi ang iba is cultural na po yun siya. May mga gamot silang traditional medicine na sa bundok nila kunwari. So mga sustainable practices naman po yun. Yung pag-hunt nila ng mga deers o baboy ramo, hindi naman po talaga yun nakaka-diminish ng population kasi parang sustainable hunting naman po siya. Pag-subsistence lang po. Pero yun po, kung yung sa mga kaingin practice, yung sa mga pag-abaca farming, kailangan po talaga pasukan yun ng other agencies para maisulong yung alternative livelihood programs like yung sa tourism at saka yung iba para po makontrol yung pag-convert ng forest into agricultural lands. Okay.
So ang kagandahan ay pristine pa siya. No? So iyan ang isang napakagandang balita mo dito sa ating kwentuhan na ang Mount Busa ay maganda pa at siguro kailangan ng talagang mapreserba, no? Gawin ng lahat ng paraan para mapanatili ang maayos pang estado nito, no, sa ating bansa, no? So I think medyo konti na lang ang oras natin at Ma'am Letty, ang ating usual na dito ay inaalaya natin ng tula ang ating mga bisita, nagiging resource speaker natin dito, person. At itong may tula ako dito na pwede ko na sigurong ibahagi kay Pierre. Ang title ng tula na ginawa ko para sa episode natin tungkol sa Mount Busa ay Mount Busa, ating epreserba. Pwede na ba yon? Okay yan. Okay. Very Sige. good. Mount Busa, ating epreserba. Kung bundok ang sadyang bibilangin, marami ito dito sa bansa natin. Mount Busa ang inusisang magaling, sa Mindanao naroon kung bibisitahin. Sa kategoryang sadyang mataas, ultra prominence peak ang tatak. Dahil higit sa 1,500 metro ang sukat, hindi napakadaling puntahan nga agad. Tinuturing na pinakamataas na bundok. Doon sa South Cotabato, ito ay patok. Maging sa Sarangani ay makikitang lubos. Sa Barangay Kiamba, ang peak na ito ay naluluklok. Elevation o taas kasi nito ay 6,660 talampakan, 22,083 naman kung metro sa ibang unit naman. Kung prominence ay 5,449 feet o 1,661 prominence at elevation ay dapat nating alam. Busa ay puno ng maraming samot-saring halaman, ganon din ang mga iba't ibang hayop. Dito sa sanlibutan, iba't ibang uri tulad ng pako, orchids, punong kahoy ay matatagpuan. Share, palaka, ahas, wild deer, civets ay kasama dyan. Kaya maraming salamat kay Mr. Pierre Pitogo na naintahan naming Busa, Mount Busa ay ikwento. Biodiversity ang inaral niya para sa kaniyang masterado. Thesis advisor niya ay si Doc Letty Spiritu. Wow. Dahil herpetology ang kaniyang larang, naidokumento ang herpetofauna ng kabundukan. Maayos pa ang estado at yan ay may mga batayan, kaya mahalaga ay paano sila mapag-iingatan. Pitikopaga Jeffrey ay ang ibong agila. Matatagpuan din ito sa Mount Busang, Binibida. National treasure kaya dapat ingatan talaga at napakarami pang dapat na ikonserba. Sa Expanded National Protected Area System, NIPAS kung ang acronym ay gagamitin, opisyales ng lokal na pamahalaan ay sadyang humihiling na maisama ito sa lista at ng maingatang magaling. Salamat po, happiness. Ayan po ang lahat tungkol sa Mount Busa. At Siyempre, magbigay ka ng iyong mga huling pananalita o paalala sa ating mga kababayan tungkol sa ating naging isang Mount Busa. Yes po. Sobrang ganda po ng salamat, Doc. Salamat po talaga. Kasi yung Mount Busa, yung biodiversity po o samot-saring buhay na Mount Busa, parang ginawa ko po siyang personal life career goal, kahit life goal lang po, na gusto kong mapag-aralan, gusto kong maprotektahan, kaya talagang dito muna tayo sa South ako po para gusto kong makita yung kanyang yung mga programs na para sa conservation at protection po ng Mount Busa. As a scientist or early career researcher, ginagawa ko po yung mga kumbaga roles ko po, yung pag-aral at saka pag-publish ng mga biodiversity data natin upang magamit sa protection and conservation ng bundok. Ang sa akin lang po, sana po marami pong tao sa mga kabataan na i-pursue yung pag-aaral po ng buhay ilang o mga samot-saring buhay natin kasi sobrang konti po natin sa Pilipinas. Ang iba tumatanda na like si Doc Letty, di ba po? At saka
At kaya talagang kailangan po natin ng young bloods or new bloods sa pag-aaral po ng buhay ilang dito sa Pilipinas. At isa po ako doon sa nabigyan ng oportunidad na pag-aralan at under sa mentorship po ni Doc Letty Afuang. Gustuhin ko man pong magturo para maipasa ko po yung passion at saka interest ko. Yun po yung na-learn ko kasi kay Doc Afuang na importante din po kasi na magkaroon tayo ng dialogue with policy makers, na pumasok tayo sa ahensya ng DNR kahit po minsan nakaka-stress sila para sa akin. Sa ngayon, kaya po ako nandito ngayon sa DNR upang magamit ko yung anong natutunan ko sa UPLB kay Doc Afuang para talagang sa loob po natin i-change kung ano yung kailangan i-change. At saka magabayan sila na maayos, tama yung mga datos na kanilang makuha at para pag okay na po, pwede na po tayong sigurong lumipat sa universidad at magturo at humikayat ng mas maraming estudyante para po sa maraming mag-aral ng buhay ilang at samot-saring buhay po. So, maraming salamat po sa inyo, Doc JD, sa opportunity na mabilang dito sa ma-interview dito sa Kwentong Likas Yaman at saka kay Doc Afuang po sa aking butihing advisor. I miss you, ma'am. Sobrang salamat po sa mga lessons na binigay niyo po sa akin at kung wala po kayo, wala din po ako dito, di ba? At saka ginagawa ko po maayos yung trabaho ko sa DNR kasi naman po nakakabit po yung pangalan na advice ako ni Doc Afuang. So, at saka salamat din po sa DNR na nabigyan po ako ng oportunidad para trabahuin yung Ala Valley Watershed Forest Reserve as a protected area kung saan yung hilagang bahagi ng Bundok Busa is part ng strict protection zone. Yun lang po siguro at saka salamat po sa mga nakinig at kung gusto niyo pa pong gusto niyo pa na maraming information about Mount Busa, willing naman po akong one shot away lang po. 'Di ba? So, yun lang po at maraming salamat po. Tunay na nakakataba ng puso ang iyong mga binanggit, ano, Kier. Talagang punong-puno ng ang aking dibdib kasi nakita natin kung paano bilang mga guro ay maipasa natin yung ating passion sa pagmamahal sa kapaligiran, sa kalikasan at ikaw ay isang testimonya na talagang nagbunga ang pagiging talagang kung ibahagi ni Ma'am sa'yo ay talagang sobrang yung passion para alagaan ang ating likas yaman. Sana marami pa talaga ang mahikayat nating mga bagong tuloy ng kung ano man ang mga nasimulan at yan ay nakikita kong magpapatuloy at diyan tayo kukuha ng mga sinasabi nating lakas at tibay ng loob para maipagpatuloy kung ano man tong ating mga advokasya. Sobrang nakakataba ng puso, Hindi po ako teacher pero naramdaman ko ang dating, ng iyong mga sinabi kay Ma'am Letty. Yes po. Ma'am Letty. Ayan, naiiyak naman talaga. Ako din. Awan ko, naging emotional ako bigla, Kier, first batch ng estudyante ko sa BS Biology, si JD. Okay, that was in CLSU way back in 1980. Ngayon, ikaw one of the latest batches. And eto, may round circle na tayo, the first batch and the latest. Pero don't worry kasi ang MS Wildlife Science is really expanding. Ang dami nating estudyanteng pumapasok. So tuwang-tuwa ako na marami talagang nag-a-apply. Yung batch ngayon is, I think we have 8 of them new and there are still a lot. And so we ginagawa nating mabuti ang pag-encourage sa kanila at tamang pagtuturo sa kanila. Kung hindi ko man silang ngayon masamahan na sa bundok, at least makita nila sa pamamagitan ng inspirasyon ng mga ginagawa ko, katulad kunwari ng mga teachers trainings, katulad ng mga NGO involvements ko. Lahat kasi ng halos na i-interview namin dito sa Kwentong Likas Yaman, dugtong-dugtong, lahat naka-enkwentro ko somewhere along the way. Or yung iba naman ay kinokontak ni JD. Pero kakilala ko rin at kakilala rin ako kasi we move in one environment and with one thought na nais nating i-conserve at protektahan ang likas yaman upang tumagal siya sa mas maraming panahon sa mga susunod na mga henerasyon.
parang nasa buhay ko na yung konsepto na this is my legacy. That they will remember that conservation has moved because I have inspired my students to do it continuously. Ang dream ko, ang bawat estudyante ko, maging mas magaling, 10 beses na mas magaling kaysa sa akin. And that you are one of them, Kier. Ipinagmamalaki kita talaga, ang ginawa mo ay tama at talagang sinusundan ko ang mga ginagawa mo. Ganon din yung iba kong mga estudyante katulad ni Paul Henrik, no, Gojo Cruz, and the others. So yeah, this is a beautiful day, napakagandang araw, napakagandang hapon. If you are inspired, I too much more am inspired. Gawin mo yung ginagawa mo dyan, magdadagdag pa tayo ng mga kasamahan mo. Pero yun nga lang, kalat-kalat sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Dahil dapat meron talagang isang dedikado, well-trained, well-equipped, and purposely person na talagang iisa ang isip, ikonserba at protektahan ang likas yaman ng ating bansa upang magtagal para sa mga susunod na buhay. Okay, so salamat talaga. Maraming salamat at ang ganda ng ating naging talakayan, no? So, susunod na muli, itong ating pong likas yaman ay magbibigay naman po ng ibang mga paksa para po sa dagdag kaalaman at ng mas mapamahal sa ating mga puso ang ating iisang bayan, ang bansang Pilipinas. Salamat po. Happiness!